Sa isang payapang lugar, mayroong tatlong magkakaibigan na sina Rudy, Julie at Cherry. Sila ay naglalakbay papunta sa isang lugar. Cherry, nabasa mo na ba ang El Filibusterismo? Oo, tapos ko na basahin. Grabe, sobrang intense ng kwento, no? Ang daming mga pangyayari at talagang mapapaisip ka. Tama ka! Maraming kapanapanabik na kaganapan sa kwento ni Rizal. Ano ang naging reaksyon mo sa mga karakter at kaganapan? Katulad ni Simon, ang misteryosong tauhan, talagang nagbibigay siya ng kakaibang aspeto sa nobela. Nakakalito kung anong balak niya, pero naisip ko na siya'y may masusing plano na nagbibigay ng malaking impluwensya sa kwento. Oo nga, parang siya ang nagdala ng mas maraming aksyon at suspense. Pero si Basilio at Crispin, kaawa-awa sila. Akalain mo, sobrang hirap ng buhay na dinanas nila. Kaya nga lalo na si Basilio, grabe ang pinagdaanan niya simula sa No Limit Tangere hanggang sa El Filibusterismo. Kaya napakahalaga ang papel niya sa pagpapakita ng kawalan ng katarungan sa lipunan noong panahon ng Kastila. Siyang tunay. At ang mga mensahe ni Rizal tungkol sa katiwalian ng mga leader at ang pangangailangan ng pagbabago sa sistema. Napakatindi. Sa palagay mo, may connection pa rin ba ang mga isyu na iyon sa kasalukuyang panahon? Oo naman, kahit iba na ang konteksto, parang pareho pa rin ang mga problema natin ngayon. Katiwalian, kahirapan, at kakulangan ng hustisya. Kaya't kahit na isinulat ito noong panahon ng Kastila, may kaugnayan pa rin ito sa ating lipunan ngayon. Tama ka riyan. Nakatutuwa na kahit matagal na itong nobela, patuloy pa rin itong nagbibigay inspirasyon at nagpapakita ng mga hamon sa lipunan natin. Oo nga, sana mas maraming makabasa at maisapuso ang kahalagahan ng mga akda ni Rizal. Ikaw, Julie, nabasa mo na ba ang kwento? Hindi pa nga Hindi ko nga maintindihan usapan niyo. Gusto mo bang basahin yung kwento? Oo naman. Bago mo basahin yung mga kabanata, ikikwento muna namin sa iyo yung kasaysayan nito upang mas maunawaan mo at mas mapahalagahan ang kwento. Sige, excited na ako. Oh, makinig ka mabuti. Dahil habang nagkikwento kami, bibigyan ka namin ng pagsusulit para malaman namin kung nakikinig ka ba talaga. Dahil habang umuusad ang kwento, ay umuusad din tayo papunta sa ating destinasyon. Rudy, simulan mo na ang kwento. Ang El Filibusterismo ay ang ikalawang nobela ni Jose Rizal. Ito ay kilala rin sa pangalang Ang Paghahari ng Kasakiman. Inialay ni Rizal ang nobelang ito sa tatlong paring martir na mas kilala sa tawag na Gumburza, na binubuo ni Gomez, Burgos at Zamora, na pinatay at biktima ng kawalan ng katarungan sa panahon ng pamamahala ng Kastila. Ang El Filibusterismo ay tinuturing na nobelang politikal na nagkaroon ng malaking impluensya sa kasaysayan ng Pilipinas, partikular sa panahon ng kilusang revolusyonaryo. Sa paghahambing ito sa naunang nobela ni Rizal, ang No Limit Tangere, maaaring sabihing mas malaking naitulong ng El Filibusterismo sa mga Filipino, lalo na sa mga naging leader ng katipunan. Taong 1891 nang unang mailimbag ang El Filibusterismo. Ngunit bago ito mangyari ay maraming pagsubok na dinanas si Rizal. Marami sa mga paghihirap na ito ay dahilan ng pagkakalathala ng No Limit Tangere noong Marso taong 1887. Katakot-takot na pagbabanta ang natanggap ni Rizal mula sa pamahalaang Kastila sa Pilipinas nang unang lumabas ang naturang nobela. Maging ang kanyang mga naiwang pamilya, kaibigan at kababayan ay giniyagis ng panggigipit. Kahit na 6 na buwan pa lamang siyang muling nakakasama ang pamilya, matapos ang ilang taong pagkakawalay, nagpasya si Rizal ng muling mangibang bansa upang mailayo ang mahal sa buhay sa kapahamakan. Tulak si Rizal patungong Hong Kong noong Pebrero 1888 at mula roon ay naglakbay siya patungong Japan, Estados Unidos at Inglaterra hanggang marating niya ang Europa. Subalit kahit na malayo na siya sa Pilipinas ay hindi lingid sa kanya ang tunay na kalagayan ng pamilya at mga kababayan. Habang naglalakbay ay nakatanggap si Rizal ng mga ulat tungkol sa pag-uusig at matinding pagpapahirap na dinanas ng kanyang pamilya sa kamay ng mga Kastila. Ang mga ganitong balita ay lubhang nagpahirap sa kalooban ni Rizal. Nadagdagan pa ang kanyang kalungkutan nang mabalita ang ikinasal sa iba ang kanyang minamahal na si Leonor Rivera.
dahil ayaw ng magulang nito kay Rizal na binansag ang supersibo at kalaban ng Espanya ng pamahalaang Kastila. Ang mga pangyayaring ito ang gumising sa diwa at damdamin ni Rizal kung kaya tuwing may pagtitipon ang mga Pilipino sa Madrid, ang kalimitang paksa niya ay tungkol sa paghihimagsik ng isang mapayapang paraan. Tigil muna tayo saglit. Sasagutin mo na ang mga pagsusulit. Handa ka na ba? Sige, handa na ako.